Hey guys! Right now, we are on our way to St. Luke's BGC para magpa-RT-PCR dahil in-advise na ako ng OB ko na kailangan ko na daw magpa-RT-PCR. Well, ako muna in-advise niya, hindi na daw muna si Vern. Dahil ang validity ng swab ng mga pregnant or i-admit doon is 1 week, tapos yung companion is 3 days lang. Ako na muna yung pinaswab niya, tapos si Vern daw kapag siguro ilang CM na ako, mga ganon. Super mapapamahal daw if paswab ng paswab, tapos hindi pa naman ako manganganak. Let's go. Saan na lang bigyan ka? Ito na lang sa likod. Ito ko yun. Okay, say up. Sorry ma'am, sorry. Say up ako. Sorry ma'am. Okay, thank you. Pasensya na ma'am. Ano ba? 1, 2, 3. Okay, ma'am, sorry. Kaya ba po? Kaya. Okay, on the other side po, at the count of 3, hingalayan na malalim. 1, 2, 3. Okay ma'am. Tanda po. Yan ang legit swab. Mang sakit! Sakit! Iba yung swab nila, no? Okay guys, so nakauwi na ako. Ayun, tapos na rin ako magpa-RT-PCR. So, pinag-RT-PCR na ako ng OB ko kasi nakita niya na 1 cm na ako. So, para sa mga hindi nakakaalam dyan, kasi alam ko naman na hindi naman ganun karami sa audience ko ang mother na i-explain ko sa inyo kung ano nga ba yung cm na yan. Kapag ikaw ay preggy, meron tayong tinatawag na cervix dilation. Yung cervix kasi natin, mag-open yan kapag magkakaroon ka ng baby. Tapos, yung pag-open ng cervix, parang dun nila ibabase kung nasang stage or ano na yung progress ng labor mo. So, kaya nag-open yung cervix natin, syempre, kasi yun yung magiging passage ng ulo ng baby, ni baby, palabas, pababa dun. So, ngayon na 37th week ko na, 1 cm na daw ako, sabi ni Doc. So, sinacheck yun through IE, internal exam. So, ayun nga, sinabi niya na 1 cm na ako. Just to be safe, kailangan ko nang mag-RT-PCR. Hanggang ano yan, 10 cm. So, ngayon, nasa 1 pa lang ako. Magpapakita ko ng photo dito na pagbabasehan nyo kung gaano ba kalaki yung 1 cm. Hanggang 10 cm yan. So, hindi ko na kayo masyadong ibobore. Parang in-explain ko lang kung ano nga ba ibig sabihin ko pag nag-update ako ng, okay guys, ganitong cm na ako, ganitong cm na ako, para makarelate din kayo. Update sa 37th week ko so far. Wala pa ako na-feel na kahit na anong contractions. Walang sumasakit. Wala ring discharge. Wala. As in, parang may malaki lang akong bola sa tiyan. Yun lang. Pero ayun, pinayagan ako ni Doc mag-exercise. Pinayagan niya na ako sumayaw-sayaw, maglakad-lakad. So, let's see. Update ko ulit kayo sa aking 38th week. Okay guys, so today is my 38th week. And nandito kami ngayon sa St. Luke's BGC for my weekly checkup. I'm with Wabi at napaaga kami sa ospital ngayon, so nandito kami sa baba. While waiting for Doc. Super excited na ako malaman ko ano na ba ang update sa akin. Okay, we're here guys. Just waiting for our turn. Pasok kami dyan. We are not allowed to take video, so palitaan ko na lang kayo. Okay guys, so update, 1 cm pa din tayo. So it means magpapaswab ulit ako. Ayun nga, si Vern hindi pa nila pinapaswab ulit kasi nga daw sayang. So ayun, na-disregard yung swab ko nung una. So let's see, sana mga anak na next week. Kasi namimili pa ata ng birthday to eh. Gusto maging October baby, ayaw na daw ng September. So ayun, update ko kayo ulit guys. Sige lang. Yun lang. Okay, swab part 2. Let's go. May tuwang-tuwa na naman makikita yung itsura ko. Another one. Okay. Ang tawa na kasi. Next, sa nose na ako, ma'am. Okay. 1, 2, 3. Relax. Don't move, ma'am. Okay. 1, 2, 3. Right na. Relax lang. Gagalaw. Okay. Finish. Okay na, ma'am. Thank you. Thank you. Hachu! Hey guys! So, ayan. Weekly checkup na ulit. I am now 39 weeks. And let's see kung tumaas na ba yung CM ko. Update, well, wala pa akong any sign of labor at all. Walang discharge, walang pananakit ng tiyan. Minsan sumasakit yung puson ko, pero
parang 3 seconds lang siya, tapos twice a day lang siya nangyayari. So, hindi siya consider as labor. Minsan naninigas yung tiyan, pero hindi siya yung kung paano... road rage. Hindi siya yung kung paano siya i-describe ni Doc. So, ayun no, dumilim. Sumakto naman. Let's just hope na this week manganak na tayo para hindi ako i-induce. At hindi rin ako syempre ma-CS dahil ang goal natin is normal delivery. But, let's see kung ano naman yung safe para sa aming dalawa ni baby. So, ayan, medyo malapit na rin kami. At sana naman lumabas na siya this week kasi kung hindi pa, love, swab ulit ako. Swab lang ng swab. Every week. Update ko ulit kayo kung ano na ang update. Let's go. Let's go there. Well, surprise! 1 cm pa din. Kakwento pa ako in the elevator. Hey guys! So, ayun, nakauwi na ako. And guess what? I'm still pregnant. Ayun nga, update ko kayo. Sabi naman ni Doc, RT daw ni baby. Ayaw pa lumabas kasi mas maganda ako ngayon. Pero hindi naman daw delikado. Lalo na daw kasi first pregnancy. Kadalasan daw lumalapas talaga sa due date. Though hindi ko pa naman due date, pero this week na kasi yung due date ko. And 1 cm pa lang ako. Yun yung problema, guys. Sabi niya, isang mataas na 1 cm. Hindi ko alam kung ilang kilometer na ang nalakad ko sa treadmill. Ang pagsusquats ko. Gumamit ako ng birth ball. Stretching. Pero yun nga, si baby talaga ay... baby. Hindi pa siya ready. Siguro hindi pa siya nakaayos. Gusto niya pag nakalabas siya, nakaayos na siya. So, sabi niya sa due date ko daw, which is this weekend, i-ultrasound na daw ako. Tapos, ayun, swab ulit ako. So, pangatlong swab ko na. Andaya na tong katabi ko dahil hindi pa siya nasa swab. Alam ko kasi, kung kailan lalabas. Hindi ko lang sinasabi. May pagkamayabang din yung tatay. So, ayun, na-update ko kayo sa due date ko. Kung ano na bang ganap. Let's see. Malay mo lang naman, mag-labor tayo bago mag-due date. More bukas. Pero, yun nga, sabi ni Doc, sa nakikita ko parang hindi ka pa talaga manganganak this week. Sabi niya lang naman. Pero, syempre, may possibility na manganak pa rin ako this week. Wala talagang certain sa panganganak. Parang ngayon na malapit na, mas humahaba talaga yung araw. Mas humahaba yung oras. Parang mas nafe-feel ko yung tagal before. Hindi ko talaga naramdaman yung tagal eh. Pero ngayon, nafe-feel ko na, tagal mong lumabas. Excited na kami. Yun, after na tong update ko sa inyo, bababa na ulit ako sa gym para maglakad ulit. Gawin na ulit yung exercise dahil everyday ko nga siya ginagawa. And, ayun. Baby, labas ka na. Hey guys! RT-PCR Part 3! Nandito ba din siya? At due date ko ngayon, pero parang wala lang. Sayang ng mga nangyari. Sayang ng mga update ko, no? Parang walang ganap. And then, after ko magpa-RT-PCR, magpapa-ultrasound na daw ako, sabi ni Doc, to check if the baby's okay. If I'm okay, then syempre, kasi nga, due date ko ngayon. So, titingnan natin kung bakit hindi pa siya lumabas before due date. Nothing to worry about naman daw. Wala naman sinabi si Doc na ano. Syempre, ina-expect lang natin na mas early si baby ng very light or ngayon, or mali mo tomorrow. Tingnan natin. Araw-araw kami umaasa na lalabas na itong batang to. Yan lang naman ang update for today. Ganun pa din. Saya ka? Happy ka? Part 3 na to. Let's go. Kabila naman po. Ay, di daw nakuha isa pa. Okay. Thank you. Naiiyak. Naiiyak talaga ako. Makikita mo natin. Naiiyak talaga ako. Okay guys, tapos na yung BPS. NST naman now. Okay guys, so done na mag-swab, BPS and NST. Ngayon, wait ko na lang yung result online and then isasend ko kay Doc para malaman kung ano na nga ba, kamusta na si baby. Na naman makakapag-interpret ng result. So, ayun, na-update ko rin kayo kung ano yung sasabihin ni Doc. Okay guys, so ayun nga, lumagpas na ako sa due date ko. October 9 ang due date ko and October 10 ngayon. Nagkaroon ako ng brown na discharge kaninang umaga. Tapos, hello Doc?
Riva, it's okay. Kung may konting blood, sana nag-o-open ng konti yung cervix mo. Pero kung wala pang contractions, Apa. hindi pa talaga masakit, observe mo muna. But make sure your baby's moving well, ha? Yes po. Apa. Sana magtuloy-tuloy na bukas. Sana, Doc. Pero sa sound ng boses mo, hindi ka pa nagko-contract. Hindi ganyan yung boses na nagko-contract. Masakit na yung chan. Konti lang na blood, hindi yung parang may period or something. Hindi naman po. Okay po. If that happens, just go to the hospital. Nakita ko may konting blood. Sobrang konting blood lang yun nga. Hindi siya yung parang period blood. Pero at least, diba, may discharge na, may nangyari na kahit papano. Tumitigas na yung chan ko. So, parang nakakakita na ako ng progress. Nadadagdagan yung hope ko na magna-normal delivery tayo. Update ko pa rin kayo, guys. Hey, guys. So, time check. It's 7:33. Nagising ako ng maaga. Naiihi ako. Tapos, pag ihi ko, pag-wipe ko, may blood ulit. After ko umihi, dun ako naka-feel ng parang dysmenorrhea na pain. Inantay ko siyang mawala. And then, after bumalik siya ulit. So, ginamit ko na yung app na dinownload ko. Contraction timer siya. So, dito, monitor kung gaano ka-frequent yung contractions mo at kung ano din yung intensity niya. Yung intensity niya naman parang minsan mild, may times na pumipitik siya ng moderate. Pero ang concern ko lang is parang napapansin ko every 8 minutes na siya nangyayari. Let's see, monitor pa natin. Okay guys, so dahil hindi na nga ako makatulog, kumakain ako ng breakfast. Bless you. Tinaiman ko ulit dahil nakaka-feel ulit ako ng contractions. Yan, makikita nyo yung interval. Ngayon medyo mild lang pero nakaka-feel ako ng contraction. So, nire-record ko pa din just to be sure. Akala ko sa buong tiyan to mafe-feel. Parang sa puson lang siya eh. Pero sobrang tigas ng tiyan ko, hinahawakan ko ngayon. Sumiti pa din. Inaaliw ko yung sarili ko. Kanina nang nagkaka-contractions ako. Makanta-kanta pa ako. Pero yun, nag-text ako kay Doc. Pinakita ko sa kanya yung sa app nga. Sabi niya, if it gets more frequent, diretso na daw kami St. Luke's. Okay guys, so naligo na ako. Pupunta na kaming hospital. Dahil nga, napapadalas na yung contractions at medyo nagiging strong na siya. Hopefully, ito na yun. Fingers crossed. Pero, priorities. Bago ma-admit, kailangan maayos ang hair natin. Hi guys! So, pupunta na kami sa hospital. Totoo na ba to? Ewan natin, let's hope na ma-admit na tayo today, syempre para matapos na. Medyo dumami na rin yung discharge ko ng blood, so let's see kung ma-admit tayo today. Let's see kung makikita na natin si Atin. Yeah, sana. Aray ko. Bigla ako nag-contractions. Sige, pakita ka natin ito. Paano ako mag-contraction? Aray. Sobrang sakit. Nag-Dyson pa yan bago mag-ano. Nagkulot pa. Sabi nila parang dito ako nag-contraction. Siya lang yun parang nagka-contraction na nagkulot pa. We're here. Kausap niya si Daddy. Hindi na ako nagpa-wheelchair since parang wala lang. Parang lang doon siya mapapay. Ay, wala ko sabihin. Nakakahiya, no? Ay, sorry. Hello, Dad? O, diba? Nag-stairs na lang kami. Sobrang dami kasing tao sa elevator. Yung isang floor lang naman. Stairs na lang tayo. Hindi na nga tayo nag-wheelchair. Nag-stairs pa tayo. Let's go! Ano na-feel mo ngayon? Matigas yung tiyan. Okay guys, so ina-NST ulit ako. Here. And kakatapos lang i-check yung vital signs ko. Nag-IE na rin ako. 2cm pa lang ako. Nag-interview na sila here. Sila Ver nandun pa sa labas. Ito, NST ulit. Not sure if i-admit na ako, but let's wait. Dahil hindi pa daw ako ma-admit,
makakapagpaswab pa sila. Hindi naman po first time, sir. Hindi naman po. Say ako. Labas po din ako. Inhale po. Sorry. Okay lang po. Parang wala lang. Ay, sabi. So, Ay, nako. uwi. So, sabi ni Doc, nag-2cm daw ako, pero mataas pa daw kasi si baby. So, ayaw niya i-push na today kasi baka mas-CS lang daw ako. So, ayun, syempre gusto ni Doc na normal delivery pa rin tayo. Tapos yung intervals daw ng contractions ko is nasa 10 to 12 minutes. Konting tiis pa daw. Normal naman daw yung blood since nag-open daw yung cervix ko. Pero, i-monitor ko pa rin daw yung movements ni baby. So, ayun, until now, still have no idea kung kailan ako ma-admit. Pero, nafe-feel ko medyo lumalala na yung contractions. For sure, love this week. Hindi siya pwede nung lumagpas ng this week. Sayang naman yung ano ko, pag-wave ko ng buhok. Tapos ito na yung suot ko pang labor eh. Yun yung iniisip. Kahit ano, basta kung ano yung safe si baby. Yun nga, hindi rin ako in-admit ni Doc kasi ayaw niya rin na mapatagal ako sa hospital kasi pwedeng i-admit ako ngayon tapos parang hindi pa naman. So, gusto niya yung sure na ready to push na. So, tinan natin kung gaano lalala yung contractions. Kinakabahan ako. Feeling ko mas lalala na siya ngayon. But, ayan. Uwi na tayo. Update ko na lang kayo. Sarap yan. Okay yan. 12 to. Diyan, okay. So just keeping straight as sharp. Ito. Sino pag di okay? Hindi ka katulog. Parang ano, nakakapanghina yun. Magagigit ako. Yung feeling. Blah, 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 blah. Aray. Mean? Aray. Namatay.